Isiniwalat ng Philippine National Police kung paano umano sexual na inabuso ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang mga biktima na ang pinakabata ay 12 anyos pa lang. Ginagamit rin daw ni Kibuloy ang angel of death na panakot sa mga inaabuso niyang minor de edad. Nagbabalik si Patrick de Jesus sa report. Hahabulin ng angels of death. Ito raw ang ginawang pananakot sa mga biktima ng pangmomolestya at sexual abuse ni KOJC leader Apollo Kibuloy oras na isiwalat ang karanasan. Base ito sa mga testimonya na natanggap ng PNP sa mga umano'y panibagong biktima na lumapit sa kanila. Naranasan na raw nila ang pang-abuso, 12 taong gulang pa lamang. Sinabi rin sa revelasyon na ang pakikipagtalik umano kay Kibuloy ay daan patungong langit. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. Hindi isa, hindi dalawa, kundi makailang beses daw ginawa ang pang-abuso at may schedule kada biktima. Itong particular na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit, not once, not twice. Just can imagine, 12-year-old kid, I don't know. Ilan sa mga magulang ng mga biktima na miyembro umano ng KOJC alam ang ginawang pang-aabuso. A 12-year-old kid being sexually abused ng paulit-ulit di umano ng isang tao na who's claiming to be the anointed son of God and using the name of God to sexually abuse, exploit children as young as 12 years old. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang i-offer yung anak nila in the name of faith. Kaugnay nito ay nanawagan ng PNP sa iba pang posibleng biktima na lumapit sa kanila kasabay ng pagtitiyak sa kanilang seguridad. Iniimbestigahan din kung armadong grupo ang sinasabing Angels of Death. Bumisitak sa PNP Custodial Center ang legal team ni Kibuloy kung saan siya nakakulong. Naitanong ng media ang mga panibagong alegasyon. Giit ng abogado ni Kibuloy, may tuturing pa ring inosente ang pastor hanggat walang napapatunayan. Kung may mga bago, I'm sure planted yung lahat yun, kuan yun, mga manufactured yan. But let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Sa pagkakilala rin daw ni Tolentino, hindi magagawa ni Kibuloy ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Kahit 1% chance, hindi magagawa yan ni Pastor Kibuloy. Yung kaso, mag-base po tayo sa batas, mag-base po tayo sa jurisprudence, mag-base po tayo sa ebidensya. Hindi tayo mag-base sa chismis. Handa na rin sina Kibuloy sa magiging arraignment ng kanilang mga kaso. Ang PNP, sinabing nakalatag na ang magiging seguridad dahil inaasahang pisikal na harap sina Kibuloy sa Pasig RTC kung saan sila may kasong qualified human trafficking. Video conference naman ang arraignment sa QC-RTC kung saan nakahain ang kanilang kaso na child and sexual abuse. Samantala, binisita rin si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go ng kanyang abogado. Ayon kay Attorney Stephen David, maayos ang lagay ni Go na mag-iisang linggo na sa PNP Custodial Center. Ayaw na rin muna nilang patulan ang alegasyon ni dating Senador Ping Lacson na nag-alok si Go ng 1 bilyong pisong suhol sa isang negosyanteng Filipino-Chinese para tulungan siyang malusutan ang mga kaso. Ang gusto ko, kung meron kang sinasabing ganyan, patunayan mo na lang. Huwag na tayong mag-allege, silabas mo na lang ebidensya. Patrick de Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.